Magandang araw mga katuto. So welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang statement ng isang teacher. Nagkaroon ng reaction sa mga generations na tinuturuan niya ngayon. Especially yung current generations ngayon ng mga bata na tinuturuan ng teacher na to or ng guru na ito. So sa Facebook page mga katuto nitong Pilipinas Today, okay? Facebook page ng Pilipinas Today. Isa itong Facebook page na kung saan naghahatid ng mga balita. Kung mapapansin nyo sa picture na ito, no, merong isang teacher tapos merong mga estudyante sa likod niya na naka-black and white. So sinabi dito ng statement or bilang statement ng teacher na ito, sinabi niya, "We'll have a generation that's entitled pero allergic sa correction." Sinabi dito nung reporter or nang nagsulat ng news na ito, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens ang post ng isang guro kung saan naglabas siya ng kanyang saloobin tungkol sa pagbabago ng pagdidisiplina sa mga estudyante sa paaralan. Kung mapapansin nyo mga katuto, ako po, isa po akong public school teacher. Magti 3 years na tayong permanent teacher sa public school. So mapapansin po talaga natin yung mga pagbabago sa mga generation. Kaya nga, ang generation ngayon ay generation beta na, di ba? Yung mga ipinanganak ngayong 2025 ay considered as generation beta. Bago yung generation ng beta, yun yung mga generation alpha. Okay? At yung generation Z na tinatawag, kasi parang ano yan parang alphabetical, di ba? Yung mga magulang ko, sila yung mga generation X, sila yung mga anak ng mga nakipaglaban, nakipagdigma noong panahon ng digmaan, yung World War I, World War II. Kaya sila tinawag na mga baby boomers or yung generation X. Ang sumunod sa generation X ay yung generation Y, XY, okay? So, Y, ito yung mga tinatawag nating millennials. Okay? So, yung millennials naman, kami po yun. Pinanganak po kami ng merong konting gadgets at meron din yung mga mechanical machines. No? So, ibig sabihin, kami po ay pinaggitnaan ng Generation X at Generation Z. Yung mga generation naman o yung mga Gen Z, XYZ, okay, sila naman po yung mga pinanganak na fully electronical na po lahat ng bagay sa mundo. Na kung saan meron ng mga laptop, meron ng mga high-end cellphones. Yan, yung mga bagay na yun, mga kababayan, mga katuto. So, lahat ng generation ay merong kanya-kanyang attitudes, merong mga characteristics, may mga iba't ibang behavior. Minsan sa pag-uugali, may common na pag-uugali sila dahil nga siguro sa kung anong merong mga bagay, teknolohiya na nakapaligid sa kanila. So magandang gumawa ng study na ito, no? Kung i-study natin yung relationship ng mga technology around the students related sa kanilang attitude. Kung meron bang significant effect yung mga teknolohiya na meron ngayon, available technology, to the performance or to the attitude or to the academic performance of the students. So, pwede yung i-compare and contrast, no? Yung gamit na teknolohiya ba ay nakakaapekto ba yun sa performance, sa attitude, sa characteristic, or sa generation ng bawat tao. Okay? So, kaya nagkaroon tayo ng generation X, Y, Z ngayon. May generation alpha, yung pinanganak nung 2025, nung New Year. Generation beta po yun. At dahil po dyan mga katuto, nagkaroon ng comment or statement itong teacher na ito na itatago na lang po natin yung pangalan niya. Sinabi po niya dito, we'll have a generation that's entitled pero allergic sa correction. Maliban po mga kababayan sa mga nabanggit kong mga generations, no? At sa mga attitude na meron ang mga generations na ito, na dala-dala po nila habang lumilipas ang panahon. Sa mga estudyante po, okay, from elementary, secondary, sa junior high school and senior high school, sa mga college students, no?
sila po ay feeling daw pong entitled. Ibig sabihin po ng entitled ay parang sila yung pinakang sentro ng lahat ng bagay. Okay? Bawal silang saktan sa loob ng classroom, ng teacher, bawal silang sigawan dahil may stress or madidepress daw ang bata or maaaring magpakamatay ang bata. Pero, ano po, entitled sila, ganun din, allergic din sila sa correction. Okay, kung mapapansin po ng mga teacher, pa-comment po kung totoo po itong statement ng ating featured teacher ngayong hapong ito. Okay? Totoo po ba na allergic sa correction yung mga kabataan ngayon? So kamakailan lang, no, meron po akong nakita ng mga estudyante, grupo po sila, may group activity po sila. So sinabihan ko sila na i-correct na nila yung mistake nila tungkol sa mga capital letters kasi po ako ay isang English major. Siyempre pag English major tayo, shout out sa mga English major pala dyan. Kung English major ka, nakikita mo kaagad yung mga errors sa writing, mga grammatical tenses, no, yung mga subject-verb agreement. So may mga kamalian na nakita ko at sinabi ko sa kanya na ganito yung gagawin niyang tama. Pero yung nireply niya po sa akin mga katuto, sabi niya, pero palibabiro naman, okay na yan sir, kasi yan lang yung kaya ko. So sinabi ko sa kanya na nasa kanya yon kung i-accept niya yung correction ng teacher or hindi. So hindi ko na in-insist mga kababayan kasi mamaya baka ma-depress pa yung bata, mapahiya. Basta ginawa ko yung part ko as a teacher, nasa kanya na yon kung i-adapt niya yung correction or hindi. So I agree sa statement po na ito na allergic sa correction yung mga kabataan po ngayon. Hindi naman po siguro lahat, pero baka karamihan ay allergic. So, yan lamang po yung gusto natin pag-usapan ngayon mga kababayan tungkol po sa mga nangyayari ngayon sa school, mga problem ng Department of Education. Napakadami nating dapat i-address, especially yung mismong sistema natin ay napakahirap. Yung sweldo ng mga teacher, yung mga attitude ng mga kabataan, yung overpopulation sa loob ng isang classroom, hindi na ma-handle or ma-manage ng mga teacher ang isang classroom sa sobrang dami. So nangyayari po talaga yan sa Department of Education. So hopefully ang gobyerno po natin ay mapansin yung mga gantong mga hinaing ng mga teachers, hinaing ng ating mga mamamayan, especially sa Department of Education. Wala naman po tayong magagawa kundi pag-aralin talaga yung mga anak po natin sa mga gantong sistema. So hopefully maayos yung sistema bago pumasok yung mga bata po natin or maging estudyante sa isang institution. So once again, this is Kuya Mike and see you po sa another video. So mag-subscribe at mag-comment po kayo sa ating video ngayon. Kuya Mike ulit, peace out.